Ano po ang pinakamagandang detectors na pwede nating magamit sa paghahanap po ng Yamashita Treasure na masasabi nating accurate talaga? Ang mga LRAD, ang mga Japanese wand, o ang mga high-tech na electronic devices na mga metal detectors sa makabagong panahon? Ito po ang ating pag-uusapan at ibabahagi natin sa inyo kung alin dito ang pinakamainam, pinakamagandang gamitin sa paghanap po ng mga ginto, gold bars na itinago po ng mga Japanese Imperial Army. Kaya tutok po kayo hanggang sa huli kasi napakaganda po ang topic na pag-uusapan natin ngayon. Welcome treasure hunters all over the Philippines. Welcome to my channel. Naniniwala ba kayo sa kasabihang ang naghahanap ay makakatagpo? Yamashita Treasure Philippines, mabuhay! Magandang araw po sa kanilang lahat, mayong adlaw kaninyong tanan, naimbag na aldaw kada kayo amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tayo na naman po ay magbabalik nga sa isa na naman po napakagandang topic na pag-uusapan natin ngayon tungkol nga po dito sa alin ang pinakamainam gamiting pang-locate, pang-detect ng ginto gold bars po ng Yamashita Treasure. Napakarami po kasing mga katanungan ng atin pong mga kababayan na dapat natin pong bigyan ng pansin. Sasagutin po natin kung alin po ang pinakamagandang gamiting pang-detektor sa mga itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. So atin pong pag-uusapan itong mga metal detectors na pwede nating magamit sa pagtukoy ng mga itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army dito po sa iba't ibang lugar sa kabundukan po ng Pilipinas. So alam natin na napakarami pa pong mga sekreto ang hindi pa natutuklasan, ang iba natutuklasan na subalit hindi pa nakukuha, sapagkat kulang nga sa tinatawag na gamit at pangtustos, So sa mga kabundukan ng Pilipinas ay matatagpuan natin ang napakarami pa pong mga Yamashita Treasure site, mga lokasyon na kung saan spotted na naipadala po sa atin ito pong mga videos, mga larawan, mga sign, mga markers na positibo talaga sa itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Makikita natin na sadyang ginawa po ang mga markers na ito, sadyang inukit sa mga bato. Napakaraming mga sign na naipadala sa atin, halos hindi na natin mabilang. Ang iba nga ay hindi na natin natitingnan sa sobrang dami. Ganito pala karami ang mga itinagong sikreto ng mga Japanese, kaya't yung mga historian, yung pinapag-usapan po ng mga historian sa History Channel na hindi daw mind-blowing, unimaginable, ibig sabihin hindi basta-bastang mabilang, sa sobrang dami pala na ikinalat po sa iba't ibang lugar po sa kabundukan ng Pilipinas, at maging itong Sabah, Borneo ay kabilang po ito. Ito pong mga kabundukan ng Borneo, Sabah, Malaysia ay mayroon din pong naitago dito. So diretso po tayo, diretso po tayo sa ating pinaka-topic tungkol nga po dito sa alin ang pinaka magandang pantukoy pangditik po ng Yamashita Treasure. So napakaraming mga kayamanan na naikalat sa kabundukan. So kailangan natin ng napakagandang pangditik para po siguradong hindi tayo magsayang ng pagod at hindi tayo malugi. Tinatawag nila mapurdoy. Maraming nagko-comment sa atin na purdoy na, nabuslot na, nabutas na ang bulsa, dahil hindi nga sigurado, kulang sa kagamitan. So, alin ang mas maganda? Marami pong mga kababayan natin ang gumagamit ng LRAD, yung mga iniimbento po ng ating mga kababayan, mga tanso na ginagawang LRAD na pang-detect daw ng ginto o metal.
Mayroon namang iba na tinatawag na Japanese wand na binabalahan ng ginto. May mga nagsasabing may mga nakakuha na dito po sa mga ginagamit nilang mga Japanese wand na binabalahan ng kung ano-ano. Pero hindi natin nakikita kasi kung totoo ba ito, tunay ba ito na talagang aprobado, talagang nakakuha na. Kasi kung itong mga gamit na ito ay tiyak, siguradong nakaka-detect talaga, nakakakuha na, hindi na kailangan itong ibinibenta sa online. Ito pong mga Elrad, Japanese wand. Kasi ang gagawin ko kung ako nakaimbento niyan, uunahin ko munang i-detect ito, gagamitin ko muna para magbi-benefit ako doon. Ako mismo ang makakakuha. So hindi na kailangan inegosyo pa natin ito. Kung sakali mang talagang tunay ito, mura lang kasi ang mga halaga ng mga ganito. Kung talagang totoo ito, legit talaga ito, ay ibibenta ko ito ng mataas na presyo sapagkat ginto ang pinag-uusapan dito. Malaking halaga ang kanya pong matutuklasan. So malaking halaga din ang aking ibibigay na presyo sa akin pong pagbibenta ng mga detectors. So hindi pa po aprobado ito. May mga scientifico, may mga scientist na hindi sang-ayon sa mga nagsilabasan ng mga metal detectors na mga tanso o gawa lamang sa mano-mano manual. Sapagkat ang pag-aaral po ng mga scientists ay kailangan tumutugma doon sa device at doon sa metals na kung saan pinapag-aralan nila yung mga atomic mass, atomic weight, mga signals, frequencies na pwede lamang mapipick up ito sa mga electronic devices, no? Sa mga naimbento nila na may mga receiver at saka transmitter signals na pwedeng magtukoy ng direkta na aprobado. So marami po sa mga nakaka-afford, mga treasure hunter na mga big time mayayaman, katulad po ng mga contractors ng mga pagtatayo ng building, no? Yung constructions, mga builders na ang iba pong mga engineer dyan ay mga treasure hunter. So bago nila bibilhin yung lupa ay i-scan nila yon. May mga detector din sila na high-tech at ang presyo nito ay milyon na nakakadetect talaga sa ilalim. Ito po ay mga 3D scanner, no? At gumagamit po ito ng mga 3D images at posibleng gumagamit ito ng satellite, no? At ito nga ay nakaka-pick up talaga ng malalim sapagkat mga signals po ang ginagamit ng mga ganitong klaseng devices na electronically ay proven, no? Napag-aralan ng husto at ganap na napatunayan na ito po ay talagang nakakatukoy. So nakakakuha sila, no? Ito pong mga kababayan natin, mga inhinyero na mga builder, construction engineers, no? Sila po ang madalas na nakakahukay, nakakakuha ng kayamanan sapagkat mayroon po silang kagamitan. Mayroon naman pong iba na mga big time na mga businessman sa Pilipinas na sikreto lang sila pala ay treasure hunter. Mga politicians, no, mga leaders na mga big time na nakaka-afford bumili ng mga high-tech na mga gamit po na pang-detect po ng Yamashita treasure o gold bars. At nagtatayo sila ng mga project, housing, bubuldusirin nila yung bundok, papatagin. Pero ang pinaka-target nila doon, bukod po sa project, pangalawa na lang yun, pero ang Yamashita treasure na pwede nilang mahit. So bago nila ito
gagawin ang project ay na-scan na nila ito ng mga 3D scanner. At napatunayan na legit, totoo, mayroong laman, saka sila ngayon maglalagay ng mga proyekto, no? So, kunwari na lang yun. So nga, ito ngang mga electronic devices na mga high-tech na 3D scanner ang pinakamainam sa lahat po ng mga metal detectors na subok. Nasasabi lang ng ating mga kababayang kasi ganito parehas lang yan, kasi ganito ganyan. Kasi hindi maka-afford ang atin pong karamihang mga kababayang bumili nito sapagkat napakamahal. Ang iba nga ay may 9 million, 10 million, may 1.5 million, may 900,000. Yun po yata ang pinakamababa, no, na mga 3D scanner na mga ganda. At may mga brand na Titan Germany, no? May mga iba pang brand, yung mga Bourbon, yung mga Minelabs, na mga sikat na mga metal detectors, 3D scanners. Mayroon pang iba na made in Israel, no? Kabilang dyan ang mga EKS na legit, no, original, hindi yung mga nasa Shopee at Lazada. So mga ganitong klaseng mga metal detectors na mga 3D scanners na mamahalin ay ang pinakamainam na pangtukoy, pangdetek po ng gold bars ng Yamashita Treasure. So sa mga nagtatanong, saan ito matatagpuan, mabibili? May mga sarili po silang website, no? Kung mag-online po tayo sa Google, i-type lamang natin ang gusto nating bibilhin sa mga 3D scanner. Yung nakahit nga, example natin yung nakahit sa may Quezon Province, no? Ito po ay napakaraming antena, no? 3D scanner ito, may parang laptop siya na gumagamit din ng mga 3D images. At ito nga po ang dahilan kung bakit sila nakakuha ng Yamashita Treasure. Natukoy nila, nakita nila, natagpuan nila ang mga gold bars sa ilalim po ng lupa. Gamit po itong high technology na mga metal detectors, 3D scanners, na kung saan ito ang pinakamainam nga na atin pong na research at nakatuklas, proven sa atin pong mga kababayang nakahukay na. So sana po ay nalinawan ang atin pong mga kababayang nagtatanong na kung alin daw ang pinaka mas mainam gamitin. May mga nagtatanong sa atin sana po ay hindi ikakasakit ng loob sa atin pong mga kababayang gumagamit ng Ilrad, no? Mga Japanese wand. Sana po ay pagpasensyahan nyo na sapagkat yun po ay ayon lamang sa ating research. So kung mayroong mang nakahukay, nakakuha, nakajackpot dahil sa mga Japanese wand, yan po siguro ay tested nila sa kanilang mga sarili. So malaya po tayong pumili kung alin po sa ating alin po sa budget, alin po ang gusto nating sundin sa atin pong paniniwala. Wala pong persahan dito, ito po ay atin lamang research at share lamang natin sa atin pong mga kababayang, mga treasure hunter at hindi treasure hunter, mga baguhan na kasalukuyan pong naghahanap ng mga sikretong itinatago po ng mga Japanese Imperial Army. Sana po ay malinaw, sana po ay mayroon na naman tayong napulot na aral dito po sa aking ibinahagi sa inyo ngayong topic. Bago tayo magtapos, kung mayroon tayong nasabing mali na hindi ka nais-nais, hindi maganda, tayo po ay nahingi sa inyo ng paumanhin sapagkat tayo nga ay tao lamang na likas na nagkakamali. Hanggang sa susunod po, ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tayo ay tiyak na makakahanap. Maraming salamat po.